So hello mga ka-farming, magandang araw sa inyo lahat, no? So nandito na naman yung ka-agri, no? So magtuturo na naman tayo sa ating kaunting kaalaman. So ang vlog pala natin ngayon mga ka-farming ay ituturo natin kung paano ipainom ang ito biogesic, no? Dahil marami kasing nagtatanong sa atin kung paano daw ipainom. So kapag ito biogesic mga ka-farming, kapag buo is mahirapan ka talaga. So ang dapat gawin nyo mga ka-farming ay ito ay tunawin. So paano gawin? So ituturo ko sa inyo mga ka-farming. So marami kasi nagtatanong sa atin kung paano daw natin ipainom mga ka-farming. Hindi daw natin ipinakita kung paano ipainom yung biogesic. So ayun, ang gawin nyo mga ka-farming ay ito, kuha kayo ng lagayan, tapos mainit na tubig at syringe mga ka-farming. Mas maganda mga ka-farming meron ka ng ganito. So nakainani mga ka-farming para madali lang ang pagbigay sa inyong mga alagang baboy. So ang gawin nyo mga ka-farming ay lagyan nyo ng mainit na tubig ang biogesic para matunaw. So dapat wag nyo ring ramihan ng tubig mga ka-farming. So dapat kasya lang sa isang ganito mga ka-farming. So yan, tingnan nyo. So yun mga ka-farming, unti-unti siyang natunaw, no, di ba? So tingnan nyo, natutunaw na siya. So yan, mas maganda talaga is mainit na tubig. Kapag malamig mga farming ay hindi siya matutunaw. Ayay. So yan, kapag matunaw na yan, ilagay nyo sa syringe mga farming. So ganito lang mga farming, ganito lang kadali, no? Yan, lagay na natin. Ayan. So yan. So ganito lang kadali, no, magtunaw ng biogesic. So mainit lang na tubig, so matunaw agad, no. So tara ipakita ko sa inyo yung kung paano ipainom. So unsa ang pagpainom mga ka-farming. So tara. So yan mga ka-farming, no. So kapag ganito nakalaki mga ka-farming, ito yung pinakamahirap painumin. So ang gawin nyo mga ka-farming ay ganito lang, no. Tulad nito malaki na. So ito, kapag painumin mo sila mga ka-farming, so yung baba ng inyong alaga, so yan, ganyan lang, kadali. O itaas nyo yung ulo mga ka-farming para yung gamot na biogesic ay mainom niya talaga yung gamot na yung ibigay. So ganun lang mga ka-farming, kapag nainom na niya yung biogesic, angat nyo yung ulo. So ganyan, para malunok talaga yung gamot. So yan, ganyan lang paraan mga ka-farming sa pagpainom ng biogesic. So yun lang mga ka-farming, ganun lang kadali. Kapag biik, so ganun lang din, iangat nyo lang yung ulo para malunok niya yung gamot mga ka-farming. So yun lang yung paraan mga ka-farming sa pagpainom mga ka-farming. So dapat talaga ay meron kayong syringe. Kapag buo kasi mga ka-farming ang inyong ibibigay, posibilidad yung tablet ay iluluwa niya. So iluwa niya mga ka-farming. So mas maganda talaga is tunawin nyo. So yan. So mas maganda kayo mga ka-farming, no, medyo mataas na yung presyo ng live weight mga ka-farming. So dito sa amin sa Leyte, nasa mga 200 to 210 depende sa buyer mga ka-farming. So ang nag-alaga kayo ng baboy, ngayon ng baboy ay medyo malaki ang kita, pero may pero mga ka-farming dahil yung sakit na SF ay wala pa rin, hindi pa rin nawawala, no? So mawala pa kaya ito yung ESF na sakit mga ka-farming, no? So dyan naglagay tayo ng mga trapal dyan mga ka-farming dahil medyo malamig yung hangin ngayon mga ka-farming, para iwas sa sakit sa baboy. So maka-stress ang sobra kabugnaw, no, sa atong baboy. So kung panahon sa ating hangin mas nindot, so maglagay kayo ng trapal. So meron pala akong ipapayo dyan, no, sa nagbibenta ng mga biik mga ka-farming. So dapat mga ka-farming, kapag magbenta kayo ng biik dyan, dapat nasa insaktong
gulang na talaga yung biik, nasa mga 45 days na or talaga condition na talaga. Dahil yung iba mga ka-farming, ibenta nila na hindi condition pang biik, so posibilidad mga ka-farming ay yung nakabili ay namamatayan or nagtatai sa kanila mga ka-farming dahil stress pa yung biik, so pinadala na sa buyer. So, kawawa talaga yung buyer mga ka-farming, tulad namin, nakabili kami ng mga kumbaga hindi condition, tapos maagang iwinawalay, tapos ipinadala na agad sa amin. So yun, namatayan kami ng mga biik mga ka-farming. So dapat sa nagbibenta dyan, dapat nasa insakto na talaga para hindi naman lugi yung bibili sa inyong mga biik. So meron kasi mga ibang nag-alaga ng baboy na mas nakikita na sila. So di na nila balihon kung maunsa na, basta madaan ang baktin. So di na nila bilog maunsa na dito. So tips, mula na akong istoryano, so Bisaya sa mula na akong istoryano sa magbaligya adihang mga baktin. So kinahanglan talaga gyud kondisyon na para di sa malugi ang mupalit. Kay kung inyong baboy god, kung maayo ang inyong paghatag sa inyong customer, insakto sa edad tapos kondisyon, magbalik-balik sa bigyan ng customer sa inyo. Pero ang inyong customer hatagan niyo dayon og dili kondisyon tapos kuwang pa sa edad, no? So di pag insakto siya nga lutas, so na inyo din pada, so nato sa ila magkasakit or mag-igit, so mamatyan sila, so di na ginaubalik sa inyong customer. So dapat kamo inyo sab nang ampinga inyong customer, no? So ako diri sa akong gamay nga baboyan, so dapat kondisyon na gyud na akong ihatag sa ilaha nga baktin. Nasa 45 days na gyud, bahalag medyo taas-taas og presyo para di sab sila malugi ba, di sab sila mamatay. Nakusog na sa bukaon ang baktin na akong ihatag nila. So diha sa mamuhiay, no, kinahanglan usbo na atong batasan, no, nga kana inig lutas ipadaday nato sa ato sa buhion diri sa ato ang tangkal para di sa mangninga ang atong baktin ba. Siyempre stress gid na inyong ipada, so para di sa lagi madautan ang magpalit sa inyong baboy. So kamo sab na magpalit og mga baktin o mga bik, mili ng mga bik. So dapat mga ka-farming ay tanungin nyo talaga yung may-ari mga ka-farming, ilang araw na ito, 45 days na ba ito, maganda na ba itong kumain, nag-enjoy ka ba ng iron, nag-enjoy ka ba ng B-complex. So dapat tanungin nyo mga ka-farming para di naman kayo malugi, no? Dahil di naman talaga piso yung presyo ng biik, no? So dito sa amin nasa 3,500 to 4,000 na yung pan. So kung mamatayan ka, bili ka ng biik, mamatayan ka ng isa, sulugi na yun, malaking pira na yun, di ba? So kaltas na to sa imong ginansya. So mas nindot magpili, mahalag mahal inyo palito. Iyo lang yun ang ilang baktin ba, kusog na mga na insakto sila sa vitamins. So kana bahalag medyo mahal, at least garantisado ang inyong gipalit na baktin ba. So mura na akong istorya, no, sa mupalit og mga baktin diya. So bumili ng mga biik. So yan. So ganito na natin vlog, no. Pasensya na, no, nagtagalog ta og Bisaya diri sa atong vlog, no. Bisaya ko to. Pwede magid nato jud ma-explain og tulid ba kung magtagalog kita. Puro Tagalog. So halo-haluan sab nato og Bisaya na. So kung bago ka lang sa akong channel, no, kung bago pa lang sa ating channel, so huwag nyo namang magkalimutang like, follow, ug share sa atong Facebook page, dahil wala pa tayong followers sa atong Facebook page. Ayan, kaya tinatamad na tayong mag-upload. Sa ating YouTube naman, pati like and share naman, at pati subscribe, no, sa ating YouTube channel. Dahil medyo matagal na talaga tayo dito sa pag-vlog, no, wala pa rin nangyari. So sige lang, patuloy pa rin tayo, no. Kaya minsan at least nagtudlo ta ba sa atong gamay na katunan diri ba, sa patis pag kamuhi o baboy og sa pagatiman og mga gulay. So ayan, maraming salamat sa inyo lahat, maraming salamat sa palaging nanonood sa ating vlog, no. Thank you for watching, bye bye.